My God, I hate drugs. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Iniibig ko ang Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kapatid na OFW pati na rin ang ating mga kababayan sa Sabah. Magandang umaga bayan, magandang umaga Pilipinas. Narito po tayo sa aking channel para magbigay ng isa na namang balita na mainit na pinag-uusapan sa ating bayan at sa mundo ng social media. Ito na ang ating nagbabagang balita mga kababayan, ilalabas na at ay lalatag ng NBI at ng DOJ sa pamilya Mabasa. Ang lahat ng kanilang nakalap na impormasyon at mga ebidensya na tumutukoy upang makilala ang tinaguriang mastermind, pati na ang mga tinukoy na mga lider sa bilibid ay sinicure na ng NBI at ng DOJ. Makikilala na anumang araw ang tinaguriang mastermind sa Percy Mabasa aka Percy Lapid case. Ayon nito kay Attorney Toto na tagapagsalita ng pamilya Mabasa. Narito ang kanyang video, panoorin natin. So ngayon, siguro nais ko lang sabihin na bukas po ng umaga ay magkakaroon po ng conference sa gitna ng pamilya Mabasa na kung saan ako ang spokesman. Hindi po ako abogado nila, hindi spokesman pa lang, no? Kasi baka naman may kukunin silang abogado, iba, at saka yung Department of Justice, at mga kanilang mga state prosecutors, sigurado ko, sa malalaking kaso gaya nito, sila yung tatayong mga abogado. So anyway, sa ngayon po, ay may schedule kami sa pakipagkita bukas kay Mr. Secretary Boying Remulla ng Department of Justice. Hindi ko lang sabihin kung saan ang aming meeting at kung anong oras kasi baka abangan tayo ng mga kontrapartido. At pangalawa, ang pag-usapan po doon ay ilalatag sa pamilya Mabasa ang mga ebidensyang nakalap ng Department of Justice sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation na kung saan ang huli nilang kinausap at kinuna ng salaysay ay yung mga inmate kung tawagin sa Ingles o persons deprived of liberty doon sa loob ng National Bilibid Prisons. At ang mga taong ito ay kinuha ng National Bureau of Investigation sapagkat ito ay binanggit ng kapatid ni John Globa Villamor. At si John Globa Villamor, kung matandaan ninyo, siya po yung tinuturo ng umamin na bumaril kay Kaper Silapid. At ang umamin pala, para nyo malalaman ulit, siya po si Joel Escorial Isalve na taga Javier Leyte. At yung tinuturo niyang nag-utos sa kanya o nagsabi sa kanya na tanggapin niya ang kontrata sa pagpatay kay Percy Lapid sa halaga ng 550,000 pesos ay si itong taga Javier Leyte rin. Ibig sabihin, ayon sa salaysay ni Mr. Joel Escorial, matagal na sila magkakilala ni John Globa Villamor. Pero pinangalanan niya ito na Crisanto pala niya Villamor. Yun pala, ayon sa tatay ng Villamor, ang kanyang pangalan na buong buo ay Cristituto Villamor. Okay? Cristituto Globa Villamor. Okay? So ngayon, namatay ito, tandaan ninyo noong 18 ng umaga, alas 10, ay pinresenta sa media itong si Mr. Joel Escorial para lamang mas may malaman ng buong bansa na ang bumaril sa kay Kaper Silapid ay lumitaw, sumuko at ang pangalan ay Joel Escorial. So ngayon, alas 10 yun nangyari at pinresenta si ni DILG Secretary Ben Harabalos. Ngayon, sabi naman ito, lumitaw yung matandang kapatid ni John Villamor na alas 11:59 ng tanghali o magtatanghali na 1 minuto na lang ay nag-text sa kanya yung kanyang kapatid na si John Villamor. At ang sabi rito, pagkaingatan mo itong text message ko ito at isasabihin mo lang ito kay Mr. Joel Escorial kung sakaling mamamatay ako. At kung hindi ako mamatay, itago mo lang yan, sikreto yan. At ang nakalagay doon sa text message na yun, at sinabi niya ang nagturo o nagsabi para ipapatay si Percy Lapid ay doon daw si yung magulo at ang sinabi ay parang galing sa opisina raw, kung opisina ng Bukor.
So kung opisina ng Bukor, maaring ang hepe ng Bukor kasi si Director General Gerald Bantag. So maaring siya yun. Kasi wala nang may pag-sinabi Bukor. Pero sinabi doon na 3 ulo or pinakapinuno ng 3 gang na Batang City Jail, Sputnik Gang at saka Happy-Go-Lucky ang parang nag-utos mismo para ipapatay si Percy Lapid. So parang medyo magulo, no? Pero at least klaro naman na nangyari. Kaya dahil doon ay pinakuha ni Secretary Boying Remulla yung 3 at mayroon pang isa. So in-interview ito ng National Bureau of Investigation at mayroong isa dyan na umamin kung ano pa ito talaga nangyari. At mabasa sa conclusion ng pangalawang autopsy report na ginawa ng expert na si Dr. Raquel Fortun na sinupot o tawag dyan, pinlastik. Pinasukan ang ulo niya ng plastic cellophane hanggang sa hindi na siya makahinga. Kaya yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. At dagdag pa nito, nakuha ng urine sample ni Dr. Raquel Fortun, itong si John Villamor, na nagpapakita na yung ihi niya ay may lamang shabu. So, ibig sabihin, nakadroga siya bago siya pinatay. So, ngayon, ayon kay Boying Remulla, itong text message ay matuturing nila na dying declaration kasi mamamatay na siya noong panahon na yun nang tinext niya yung kanyang kapatid, matandang kapatid o ate Marisa. So, pag-usapan namin bukas, ipapakita na ng secretary sa amin ang lahat ng affidavit, bagong affidavit at confession or extrajudicial confession na iba ito kaysa extrajudicial confession o pag-aamin ng bumaril mismo na si Joel Escorial. So, ipunin, i-analisahin nila, ipakita na sa amin kung baga ang mangyari kasi kasama rito ang pamilya ng mabasa sa pagdidesisyon kung sino kakasuhan kasi nga sila yung nasaktan ng pamilya or aggrieved party. So, hindi tatayo ang kaso kung hindi pipirma na complainant itong mga namatayan. So, mangyari dito na in-expect namin ay magdudouble murder ang kaso. Kasi pagkakapatay ni Percy Lapid at pagkakamatay ni John Globa Villamor. So, nangako naman sa media, si Secretary Boying Remulla na isasampa na ngayong Biyernes ang kaso. So, doon, ipapinalize yan, final na yon. At kung meron pang iba, siyempre, during the prosecution, case sa trial, sa paglilitis, ay kung may lilitaw pa na iba na person of interest na talagang mastermind, ay kakasuhan din yun. So, yan po, bago natin sa Percy Lapid case. At siguro, kung gusto nyo ay nais ko lang i-recall yung pangyayari. Itong si Percy Lapid noong October 3, alas 8 ng gabi, ay nagmamaneho siya ng kanyang Innova at papasok na siya sa gate ng Santa Cecilia ng San Beda Homes kung saan siya nakatira. At ito ay sa Talondos, Las Piñas City, kung minsan tawagin mo BF Resort. So, ngayon papasok siya doon, may humabol, makikita mo sa dashcam, kasi nakarecord sa dashcam ni Percy Lapid, na may pumaharurot na motor, riding in tandem. At paglampas sa camera ng dashcam, hindi na makita, marinig mo na lang sa dashcam ang tatlong putok. At doon ay pagkatapos noon, makita mo sa dashcam na bumunggo ang sasakyan ni Percy Lapid na Innova doon sa gate ng Santa Cecilia. Pagkatapos, may kita mo pabalik yung nakamotor. So, ibig sabihin, pagkatapos lang mo real, sibat na kagad sila. So, yun po, ay sinasabi ni Joel Escorial, sila yon ang gumanap doon. Pinangalanan nga ni Joel Escorial na ang kasabwat niya doon sa pagmamanman at ang pwede pang papatay kung ay sina magkakapatid na Israel Di Maculangan, si Edmond Di Maculangan, at si Orly na siyang nagmaniho ng Suzuki Raider 150 na sinakyan ni Joel Escorial para barilin si Percy. Okay. Pagkatapos noon ay naimbestigahan, nakalap din na Police Corporal Mark Edwin Urungan at Police Corporal Ray Fiji Sulas ang mga lahat ng mga posibleng mga CCTV. At nakalap din ng mga grupo ni
Otto Tapia ang nanggaling sa NCRPO, yung CCTV naman na nakuha doon sa tinatawag ng parisan o kainan na tawag ay parisan sa pares. Kasi 4 na araw po doon ang pumatay, no? 4 na araw na nagmamanman si Joel Escorial kasama yung 2 di makulangan na si Israel at si Edmond at kasama rin itong Orly na kumakain sila doon sa pares para magmamanman kasi malapit doon yung bahay ni Mr. Percy Lapid. At kinuha nila, natunto nilang bahay ni Percy Lapid at nalaman na kung anong oras Percy Lapid umaalis ng bahay at pupunta sa kabilang bahay ng kanyang manugang para siya ay magradyo kasi sa manugang niya siya nag-broadcast sa bahay doon kasi live lang naman ang ginagawa niya para sa radio sa DWBL ay through online din ang mangyari. So nalaman lang galaw kaya nung October 3 binantayan na nila. So sabi ni Joel Escorial, 2 daw sila ang nakatuka, 2 grupo ang nakatuka na pwedeng babaril kay Mr. Percy Lapid. At sa kanyang pwesto, kung doon dadaan si Mr. Percy Lapid, siya ang babaril. At kung sa kabilang daan ang pwesto na dadaan si Mr. Percy Lapid, yung grupo ni Di Makulangan na magkakapatid ang babaril. Yan ang sabi, ayon sa kanya. Sa ngayon, ay hindi pa sumuko yung 2 Di Makulangan brothers. Hinihimok ko po kayo na sumuko kayo para gagawin po namin kayong state witness at hindi na kayo makukulong. Si Orly din na nagda-drive, sumuko ka rin po at ganoon din po ang gagawin natin para lamang matukoy natin kung sino yung mastermind. At ito naman si Mr. Joel Escorial dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa Pamilya Mabasa, sa Police at sa National Bureau of Investigation, siya ay damay din namin, magsasampa kami ng petition na gagawin siyang state witness. At kung magyari yan, aprobahan ng korte, aprobahan ng piskal, ay hindi na siya makukulong, hindi na siya masintensya. Pero siyempre, mag-ingat na rin siya. Ipapasok na rin sila lahat sa Witness Protection Program.